this coming week or pagpasok natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi ng San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Tama. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin yung sarili natin dito. Boom! Sa Kongreso, bakit hindi natin napondohan Boom! yung nire-request nila? Boom! Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. This coming week or pagpasok natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi ng San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Tama. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin yung sarili natin dito. Boom! Sa Kongreso, bakit hindi natin napondohan Boom! yung nire-request nila? Boom! Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. Sa in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Sila nagdudumi Yeah. sa tabi-tabi. It is so affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So, this coming investigation, Congressman Asidre, please take note, the DARDIS report, every year, merong nire-report na merong Boom! pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual checkup of the San Juanico Bridge. Yaks, nakakahiya kasi inuunan nyo ang ayuda. Ang igit nyo. Oh. Ha? 'Di ba? Oh. Kasi inuuna nyo yung walang kakwento-kwentang ayuda, pangmudmud sa mga tao. Eh di yung mga main problem, yung mga kailangang ayusin na dapat pondohan, hindi na napupondohan. Kasi mga hayop kayo, ha? Grabe kayo makamanipula ng pondo. Inuuna nyo yung buwisit na ayuda, hindi naman lahat makikinabang dyan. Diba mga Lods? Oh, diba? Congressman Gomez, siya na mismo ni-reveal niya. Palaging nagre-request, diba, ng pondo dyan sa San Juanico Bridge, pero hindi nila pinupunduhan. Grabing korupsyon ngayon mga Lods. Yung mga dapat punduhan, hindi nila pinupunduhan. Yung mga hindi dapat punduhan, pinupunduhan. Boom! Yun, guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers yan mga babayan. Napakaganda ng pag-uusapan natin. So nakita nyo, preview pa lang, napakalupit na, no? Richard Gomez, sinupalpal, binoljak si Tamba. Yun, lupit mo, Boss Idol, maraming salamat sa'yo. Yan ang mga gusto namin, ang mga DDS, yung sasalita. No, huwag kayong matakot dyan mga idol. No, kasi yung si Tamba, o sino man yung mga nakaupo na yan, trabahante lang din ng Pilipinas yan. Hindi yan dapat kinakatakutan. At yung mga kapangyarihan na yan, hindi yan pangmatagalan mga idol, no, mga kasardinas. Ang kapangyarihan ng bawat politiko na umuupo sa Pilipinas, hindi yan mo pwedeng angkinin ng habang buhay. Okay? Kaya dapat hindi talaga kinakatakutan yan. Tama yung ginawa ni Richard Gomez. Alam nyo mga babayan, ito kasing San Juanico Bridge, nakita nyo ha? Taon-taon na lang, mayat-maya pinapaalala na pondohan itong San Juanico Bridge na talaga namang ginagamit ng mga taong bayan, mga taga Mindanao, taga Bisaya, no? Biruin mo, ayan, under repair. Ito kasing tulay na to mga babae, nadaanan na namin yan. Nakapagpalipad na ako ng drone, napakaganda niyan. Kailangan talaga taon-taon mini-maintain yan. Hindi yan kung kailang sira na lang Mr. Tamba saka magbibigay ng pondo. Kung hindi pa magsasalita si Idol Richard Gomez ay hindi ka wala kang balak na bigyan ng pondo. Sa bagay, hindi ka naman kasi tumadaan diyan Mr. Tamba. O di ba? Hindi mo nararamdaman yung hirap ng mga kababayan natin na dumadaan dyan. Grabe ang pila ng mga sasakyan, traffic. Oo, meron akong kapitbahay dito na umuwi ng Visayas. No, stranded. No, napakatagal nakauwi. Hindi nakapagtrabaho.
Kasi nga stranded doon yung bus nila, sinakay pa ng barko. So napakahaba ng pila. Oh, yun. Gutom ang pamilya. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Kung itong request ng mga kababayan natin, no, kay Mr. Tamba o sa o sino man yang nire-requestan na yan mga babayan, ay kung binibigay nyo, no, hindi nyo iniipit ang pondo para dyan sa San Juanico Bridge na yan, ay hindi po yan masisira kasi dapat may maintenance yan. Lahat ng bagay may maintenance. Oo, kung iniipit nyo, no, wala kang pakialam Mr. Tamba, wala, ayan, umabot pa na nasira itong San Juanico Bridge at umabot pa ang mga kababayan natin ay nahihirapan po na dumaan dyan, ay ubos ang diesel at ito pa yung pagsi-CR nila. Siyempre napakadami ng mga kababayan natin dyan, no? Saan na lang nagsi-CR kasi nga hindi ho makadaan, pila po, grabe. Ito mga kababayan, ito na nga ang pinag-uusapan natin ngayon. Itong administrasyon ni BBM na Marcos, grabe na yung paghihirap ng taong bayan. Kung bakit ang ratings mo Mr. BBM o ikaw Tamba Loslos ay talagang bagsak na. Kaya pag natapos ang inyong termino, kawawa kayo. Mayaw natin kung saan kayo. Baka kahit masalubong kayo ng mga Pilipino, hindi ho kayo ang kakamustahin o magpapapicture. Hindi ba kayo nahihiya, no? Pag lumalabas kayo ng lungga nyo, wala nagpapapicture sa inyo, walang kumakaway, walang gustong bumati. Pero si BP or mga Team Duterte, team namin, ay talagang ang dami nagpapapicture. Hindi ba kayo nahihiya? Na ayaw na talaga sa inyo ng taong bayan. Grabe. So ganito mga babayan, nagbigay ako ng konting reaction. So sana panoorin nyo. Kasi yung preview napanood nyo, konti lang yan. Konti lang naman tong video na to. Panoorin nyo yung mga sinabi ni Richard Gomez. Talagang walang takot, no? Na nagsalita. Talaga naman ang kanyang puso ay para sa mga Pilipino, lalong-lalo sa Mindanao. Kasi gamit na gamit yan. Kaya dapat palitan na natin itong mga hinayupak na grabe. Sakta sa ulo no mga babayan. Shoutout sa mga kumare ko dyan, mga kumpare ko, ng mga subscribers natin. At laging nakalike ng video natin. At yung mahilig mag-subscribe kay Boy, yan, maraming salamat. Pag 270,000 subscribers na tayo. Kung isa ka sa subscribe kay Boy Sardinas, kaway-kaway naman dyan. Maraming salamat po sa pagsuporta. So basta dire-diretso lang tayo, at least nalalaman nyo po mga nangyayari, no? At ito pa, malapit na ang impeachment. Tingnan natin, ha? Puro sila adjust na lang sila ng adjust, no? Si Chis Escudero, 'di ba? Bumaliktad na. Yan ang mga gusto ko. Kasi Mr. Chis Escudero, ha? Kung balak mo pa rin tumakbo ng senador susunod na mga taon, tama yung ginawa mo, baka sakaling manalo ka pa. Hindi ba? Yan, ibulgar mo. Ha? Hindi ka dapat matatakot sa mga yan kasi ilang taon na lang naman yun, bababa na yan dapat ang puso nyo nasa taong bayan. Hindi kayo masyadong alam mo pag mali, hindi ba? Ngayon may nagsalita na si Jesus Escudero sa napanood nyo yun. At ay humanda na rin kayo. Malapit na itong PDP laban. Maraming plano sa Pilipinas at marami din plano para pabagsakin kung sino man pabagsakan si Torre. Sige, PNP chip na ho kayo. Good luck sa iyo, ha. Yung may mga krimen na mga nababalita, sana asikasuhin nyo. Tapos may kota-kota raw po sila mga kababayan. Ginaya niya pa si Tatay Digong. Meron tayong vlog, sabi nga ni Banat Bay yung may huhulihin kayo, merong kargada yan. Huhulihin nyo ng buhay? Paano kung yung pulis sila yung naunahan? Di ba? Magkakaputukan din naman. Sabi ba naman niya, hulihin ng buhay? Nako, malabo yan. Kaya nga nagkakaroon ng mga sa AGK, mga nagurgor, mga kababayan, kasi mga nagsilaban. Imposible naman, itong sinasabi ni Torre, na hulihin ng buhay kung sino man yung kriminal na yan. Paano kung pag lumaban, hindi puputok yung pulis? Paktay ang kawawa man ng mga pulis natin, mga kababayan, kung hulihin mo ba naman ng buhay? Hindi ko alam, nasan ba yung mga utak ng mga no? So balik tayo sa main topic natin. Nasa mga video natin yan, sana napanood nyo mga babayan, ha? Piplay ko na yung video, panoorin nyo,
yung mga pasabog ni Richard Gomez at ay soon Idol Richard Gomez. Patuloy mo lang yan, susuportahan ka namin. Okay? So ganito, ipi-play ko na yung video at kung nagustuhan mo tong vlog natin mga kasardinas, don't forget to like and subscribe. Play mo na yung boy! Let's go! Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez matapang na nagsalita na sa harap ng mababang kapulungan. Binasag na ang katahimikan at ang katotohanan sa kontrobersyal na tulay ng San Juanico Bridge. Pagkasira ng San Juanico Bridge, binaliwala di umano ng mababang kapulungan na pinamumunuan ng House Speaker of the House Martin Romualdez. Sa nasabing pahayag ni Richard Gomez, tila nasampal nito ng kahiyan at katotohanan ang mga ilang buhayang mambabatas sa mababang kapulungan at ang liderato ng Kamara na mas inuna pa di umano ang mga ayuda at ang minadaling impeachment trial ng Vice President Sara Duterte kaysa unahin di umano ang mas importanteng mga proyekto ngayon at tila di umano'y napabayaan na lamang at inuna pa ang kanilang mga sariling interes at mga pansariling pangarap sa pamumulitika. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila matapang na humarap at nagsalita ang 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez sa harap mismo ng mababang kapulungan. Ito'y tungkol sa pagkasira ng San Juanico Bridge. Narito ang full video kung saan tila binulabog ng Leyte 4th District Representative Congressman Richard Gomez ang Kamara sa liderato ni Martin Romualdez tungkol sa kontrobersyal na San Juanico Bridge na tila binaliwala di umano ng Kongreso. Pagkasira ng San Juanico Bridge, matagal nang ipinagbigay alam ng DPWH, ngunit hindi umano binigyan ng pansin at budget ayon pa sa matapang na pahayag ni Congressman Richard Gomez. Panoorin ang full video. You know, I was once a part of the RDC 8 when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up sa RDC. So yung mga regional offices, kung anong kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na meron neglect ang DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. It is in the RDC report, if we will take a look at it. Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi na ang San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin sarili natin dito sa Kongreso. Bakit hindi natin napondohan yung nire-request nila? Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. And when they stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Saan sila nagdudumi? Sa tabi-tabi. It is also affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So in this coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual check-up of the San Juanico Bridge. Honorable Gomez, is that manifestation or It is a manifestation, Mr. Speaker.
Yes, Honorable Asedre. Mr. Speaker, I just would like to qualify the position of this representation. We have no arguments, and we agree that for the longest time we have been asking funding, even not only for the repair of the San Juanico Bridge, but including the construction of a second San Juanico Bridge, considering that we have already seen the wear and tear and the life of the structure itself. However, the position of this representation with regards to the privilege speech is about having to impose the restriction, the load restriction, the San Juanico Bridge without prior preparation and without prior notice to the concerned stakeholders. For the record, as I mentioned in my privilege speech, we are not against the rehabilitation. In fact, we welcome it. In fact, for the longest time, we've been asking for it. But the problem with the current situation is that the announcement was made on the same day the restriction took effect. And in that case, as the honorable colleague from Ormoc has mentioned, Congressman Gomez has mentioned, not everyone is ready to address the consequences with the changes in terms of alternative maritime routes, in terms of the adjustment in the traffic, and even, as mentioned earlier, even the sanitation and the other services needed for the truckers. I think it's important to qualify that our concern stems from this. Because as mentioned earlier by the Honorable Garin, this is a matter that did not happen overnight. This is something that could have been avoided. Preparations could have been made earlier. The moment DPWDH felt that they needed to take in a consultant to make an structural integrity assessment of the bridge, should have started the need to draw contingency plans. It should have already beckoned DPWH to consider the worst scenario so that in case a situation would have been recommended that would warrant the restrictions on the bridge, then there would be a minimal disruption to the movements of goods and peoples as well as services from the islands of Leyte to Samar. We are one with the Honorable Gomez in saying that this has been a long concern of the region, having been part also of the Advisory Council of the Regional Development Council of the region. We've worked also closely in recommending funding for the second San Juanico Bridge. There is no question about that. Our concern for this matter is that this situation where we find ourselves in, wherein there was little or there was not inadequate preparation given prior to the closure or the imposition of load restrictions on the San Juanico Bridge, could have been done better. And it's important that we put this in mind because it could happen somewhere else under similar, even worse circumstances. So it's important that before such decisions of such magnitude are taken, there could have been proper coordination with the different stakeholders. Mr. Speaker, as part of last part of my manifestation, I would like to add, Mr. Speaker, kung pwede, kung matutuloy ang investigation natin, we will have to ask the committee secretary to please prepare all the requests of DPWH with regards to San Juanico at the start of 19th Congress. Because as reported, every year, every budget year, nire-request nila yon. Baka kung sakaling hindi na ibigay yun, baka tayo yung nag-remiss. Baka nakalimutan lang natin. Baka hindi natin nakita na talagang kailangan palang ponduhan ang pagpapaayos ng San Juanico Bridge, Mr. Speaker. So, part of his resolution, we ask that all records of requests coming from DPWH, ilabas po natin. Thank you. Thank you, Honorable Gomez. Ayan, nagsasalita na si
Congressman Richard Gomez. Panoorin natin. Yung nire-request nila, Pagkasira ng San Juanico Bridge, matagal nang ipinagbigay alam ng DPWH, ngunit hindi pinansin sa Kongreso ayon kay Congressman Richard Gomez. I was once a part of the RDCA when I was mayor of Ormoc City. And on a yearly basis, all the problems na kinakailangan natin na ponduhan kung mayroong problema, ito ay laging tinitake up na RDC. So yung Tama. mga regional offices, kung kailangan nila, inire-report po yun. I just feel bad that parang pinagbibintangan natin dito ngayon na meron neglect on DPWH. Because in the last RDC, Mr. Speaker, it was brought up that every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa Tama. atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge. Tama. It is in the RDC report. If we will take a look at it, Mr. Speaker. So in this investigation that you want to happen, I don't know kung matutuloy pa to this coming week or pagpasok na natin ng 20th Congress, they will tell you na every year, never sila nagka-remiss sa pag-report, sa pagsabi ng San Juanico Bridge, kinakailangan ng i-retrofit, kailangan ng repair, kailangan ng annual maintenance. Tama. Siguro, maganda rin, Mr. Speaker, tignan natin yung sarili natin dito. Boom. Sa Kongreso, bakit hindi natin napondohan Boom. yung nire-request nila? Boom. Why I'm speaking here today is because yung problema ng San Juanico, that is 110 kilometers away from Ormoc City, nararamdaman din namin yan. Yan. Ngayon lang kami nagkakaroon ng pila ng truck sa loob ng Ormoc City. Stay in Ormoc City, we don't have ready restrooms for them. Sila nagdudumi Yan. sa tabi-tabi. It is so affecting the health and cleanliness of our city in Ormoc. So, it's coming investigation, Congressman Asidre, please take note that the RDC report, every year, merong nire-report na merong Boom. pangangailangan ng DPWH with regards to maintenance, repair, and annual checkup of the San Juanico Bridge. Yaks, nakakahiya kasi inuunan nyo ang ayuda. Tang igit nyo. Oh. Ha? 'Di ba? Oh. Kasi inuunan nyo yung walang kakwento-kwentang ayuda, pangmudmud sa mga tao. E di yung mga main problem, yung mga kailangang ayusin na dapat pondohan, hindi na napupondohan. Kasi mga hayop kayo, ha? Grabe kayo makamanipula ng pondo. Inuuna nyo yung buwisit na ayuda. Hindi naman lahat makikinabang dyan. Diba mga Lods? Oh, diba? Congressman Gomez, siya na mismo ni-reveal niya. Palaging nagre-request, diba, ng pondo dyan sa San Juanico Bridge, pero hindi nila pinupunduhan. Grabing korupsyon ngayon mga Lods. Yung mga dapat punduhan, hindi nila pinupunduhan. Yung mga hindi dapat punduhan, pinupunduhan. Diba? Ay, nako. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na maghahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong
Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.